So ayun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? So status ng trade natin, ayun, naka-atlos tayo kagabi. Pero yun lang, hindi lang nakuha yung TP1 natin kagabi at nag-recover si BTC papunta doon sa ating SL. Pero kung titingnan nyo naman, maliit lang yung SL natin mga idol. And maliit lang naman yung ating tinitrade mga idol. Ito yun. So negative 30, exit ng 30. Yan yung sinasabi natin. Syempre may risk management, napaka-importante niyan. Pero still yung ating mga trades, no? Keep, no? Kung titingnan natin si Hyper, kung mapapansin natin, yung TA natin si Hyper, grabe to, no? Biglang lumipad to. Hanggang langit na yan eh. Lumipad na yan mga idol, no? Solid na solid yan si Hyper. And then lahat ng trade natin ng meme coin is naka TP4 tayo. So far nakabawi naman ako after the trade dito na negative 30. So nakabawi naman tayo dito, medyo nagtaas lang tayo ng margin. So goods. At next, ano yung pwedeng dahilan bakit lumipad ang toy bits natin mga kapatid, no? Ako kasi nakikita ko lang na dahilan dito mga idol, syempre talagang in demand si Bitcoin dahil mahigit yung 1 billion na pumasok sa Bitcoin ETF simula nung July 10, no? Kung titingnan natin, napakalaki nun. So ito yung isa sa humakot. Dahil dito, maraming short seller ang mga nalugi, yung mga nasunog, katulad ko, nasunog ako dito, ayan, no? So isa yan sa dahilan, no? Talagang na-squeeze kami, kaya lalong tumaas yung presyo ni BTC mga idol, no? So malaking kumpanya, syempre mga bumibili katulad nila BlackRock talaga, MicroStrategy, GameStop, no? Tapos si Figma. So yan, yung mga nagdagdag ng mga Bitcoin assets nila, no? Umabot pa nga ng 847 BTC ang hawak ng mga kumpanyang yon. Yun, kilala mo yon, si MicroStrategy, GameStop, and Figma. So yan sila. So syempre, nandoon na rin yung mga gandang balita galing sa government ng US, di ba? Yung mga bagong batas na pro-crypto gaya ng Genius Acts, di ba? Tapos yung anti-CBDC bill, di ba? Tapos ngayon yung plano nila na Bitcoin Reserve. So talagang medyo nag-bullish si BTC ngayon. So and then syempre yung mga stock market, yung ganda ng takbo ng stock market. So far ang ginawa ko ngayon, sabi ko nga, we'll see. Ito na yung 120 na hinihintay natin. Diba? Ito yung sinabi ko sa inyo na for me, hanggang 120 lang ako. Okay? And then, syempre, kung mapapansin natin, ibababa ko yan sa 118. So, subukan natin. I think 118.2. Yan. So, 118.2. So, for me, so, start. Kapag narating si 120, no, magkakatlos ako. Pero pagka hindi narating si 120 at hangga't hindi nararating yan, idedire-diretso ko lang yan. So ito, again, sabi ko nga sa inyo, hindi ako umaasa na ang Bitcoin is lilipad ng 150. Sabi ko nga hanggang 120 lang ako. I think this is my final trade doon sa future. Ito na yung trade natin na huli na pagdating sa future. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hihintayin natin ang bear market, no? Pag ito, trade na to, namali pa, no? So, yun, no? Tahimik muna tayo at mag-o-observe tayo lalo. Kasi, I think, titingnan ko kung gaano kataas ang ililipad ng 120. This is a lesson learned, di ba? Pero, sabi ko nga sa inyo, hanggang 120 ang sinet ko talaga kay BTC. Alam niyo yan, sinasabi natin yan, di ba? 115, 120, 115. Yan yung ginagawa natin. Nalagpasan na yung 115, and then yung 120. Yan yung final ko, no, sa BTC. So check natin yung 1 month time frame. So ito siya. Kung titingnan naman natin, then mas malaki yung inangat ni BTC mga idol. Okay? Pero tulad ng sinabi ko again, for me, that's a double top pa din. So may chance pa rin na bumaba to si BTC. Okay? So, tulad ng sinabi ko, hindi na tayo bibili ng BTC dahil sobrang taas na yan. Kahit nung 100 pa yan, 100,000, sobrang taas niyan. Kaya ang ginawa lang natin, nag-aabang tayo kung kailan tayo makakuha ng magandang position sa short position. Okay? So, ngayon, ang ginawa natin, yun, gumuhit lang ako dito. We'll see ano mangyayari kung tama ba ang aking gagawin. 116 ng first TP. Ayoko ng 17, basta 116. So far, pumasok na rin tayo dyan.
Tulad ng sinabi ko sa inyo. No? Kasi lahat ng sinasabi ko ay pinapasok ko. Okay, ganun tayo mga kapatid. So far, 4%, so 300 pesos. So tingnan ko lang kung ano mangyayari sa position ko. Ilan ang ating margin? 135. Siyempre, cut loss natin still 30%. Okay? So titingnan natin yan mga idol. Okay? Okay, sa kay Crypto Rover naman, talagang matindi yung naging kahit pa paano, naging prediction nila, no? So, tumama sila doon, lumipad si BTC, pero again, sinabi natin yan hanggang 120 ang nakikita natin kay BTC. Okay, so yun lang sa ngayon, KGX, no? Titingnan lang natin kung magiging tama ang aking desisyon. Diba? Cut loss ng 30%. Okay, so yun lang naman mga idol at saludo sa inyong lahat. Check. 717.35. Lumipad pa pala kanina ng nasa 118. So, dapat pala dito ako pumasok. Dapat pala dito sa area na to. Pero, okay. Diyan na tayo pumasok. Kaya, yan na yung susundin natin. Okay? Saludo sa inyong lahat, KGX. Magandang gabi sa inyong lahat.